Naghahanap ka ba ng alaga na hindi mo na kailangan bumili ng commercial feeds? Ito ang pag-aalaga ng baboy ramo o native pigs. Ito ay napakagandang alagaan at napakaganda ang quality ng karne. Isang magandang araw sa inyong lahat, kaway-kaway mga ka-farmers. Isa na namang video ang ating ipapasilip sa inyo upang magkaroon tayo ng idea at ma-inspire sa pagsisimula sa ating pinaplanong farming business. Ito yung pag-aalaga ng baboy ramo at may mga halo pa itong mga black pigs. Makikita natin ang pagkakaiba ng black pigs at baboy ramo. Pagdating sa baboy ramo, mahaba ang kanilang baba at kapansin-pansin ang kanilang kulay lalo na pagbiik pa lang. Kakaiba. Ang kulay nito ay tinatawag dito sa amin na kabang. Ang baboy ramo ay bihira na lang sa Pilipinas, pero mayroon mga ibang lugar dito sa Pilipinas, mga probinsya na mayroon pang mga nag-aalaga at pinaparami nila. Dito pala ito sa Kalubian Leyte, isa nating ka-farmers na nag-aalaga at pinaparami niya ang baboy ramo. Kaya sabi niya, ang baboy ramo ay isa sa napakagandang alagaan. Kasi base sa kanyang karanasan, hindi pa tinamaan ng ASF ang kanyang mga alagang ito. Kahit marami namang tao ang pumupunta para bumili ng baboy ramo. Kasi ang baboy ramo kilala bilang masarap at maganda ang quality pagdating sa karne. Pagdating sa pag-aalaga ng baboy ramo, wala ho itong kahirap-hirap pakainin. Kahit wala tayong pangbili ng commercial feeds, kaya tayong makasurvive ng pang-araw-araw na kanilang pagkain. Umulan umaraw, wala hong problema. Kaya itong makasurvive at napakatibay nito pagdating sa mga sakit ng mga alagang baboy. Kung pag-uusapan naman natin kung ano yung pinapakain sa kanila, iba't ibang mga prutas, gulay, at mga sobra-sobrang mga pagkain. Ang baboy ramo mga ka-farmers ay matapang ito, lalo na pag bagong huli sa mga bukid. At mabibilis. Pero paglipas ng ilang buwan sa pag-aalaga mo at palagi mong binibigyan ng pagkain, ito ay aamo at mawawala na yung kanyang tapang at hindi na magiging mailap. Ang presyuhan naman ng karne pagdating sa baboy ramo ay lamang lang ito ng 50. Kung ang regular na karne ng baboy ay nabibili ng 300, ito naman ay nasa 350 ang karne ng baboy ramo. At kung lasa naman ang ating pagbabasihan, higit na mas malasa ito kaysa sa mga normal na mga baboy. At ang kagandahan dito, ito ay organic meat. At para sa ating mga ka-farmers na hindi pa nakakatikim ng baboy ramo, kung i-compare natin ang lasa ng mga hybrid at baboy ramo, palagi pong mas masarap ang baboy ramo mga ka-farmers, lalo na pagdating sa humba. Kakaiba ang kanyang karne at lalo na yung kanyang taba. Simple explanation na lang mga ka-farmers para maintindihan nyo ang lasa ng baboy ramo at saka mga hybrid na mga baboy. Ang lasa ng baboy ramo, i-compare po natin sa Tagalog na manok or native na manok. Yun po yung kanyang lasa. At lasa ng mga hybrid ay lasa po yan ng 45 days. So ganyan po kung i-compare natin yan. At para sa ating mga ka-farmers na nakatikim na ng karne ng baboy ramo, pa-comment naman at pa-share ng inyong experience kung alin ba talaga ang mas malasa. Pagdating naman sa pagkain ng alagang ito, ay wala hong problema basta't masipag ka lang. Pero pag hindi ka masipag, yan po ay malaking problema. Dahil pagdating sa pagkain ng mga baboy ramo, ay lahat ng organic na pwedeng kainin ay pwede natin ipakain sa ating mga alagang ito. Pwede naman natin ito pakainin ng commercial feeds. Kaso nga lang, mas mainam na organic yun ipapakain natin sa kanila para mas maganda ang quality ng kanilang mga karne na ating makukuha. At alam nyo ba mga ka-farmers, marami pa rin ang naghahanap ng karne ng native na baboy o baboy ramo. Dahil nga sa lasa at quality ng karne. Base sa kwento ng may-ari mga ka-farmers, hindi nila akalain na dadami ng dadami sa ganito ang kanilang mga alagang baboy ramo. Kasi ang purpose nila sa una mga ka-farmers, mayroon lang silang alagang native na baboy o baboy ramo. Kasi nangihinayang sila sa kanilang mga sobra na pagkain na itinatapon lang. Mas mainam na mayroon tayong alagang native na baboy o baboy ramo kasi pwede itong ibigay natin sa ating mga alaga. At paglipas ng panahon, nanganak
At yung mga babae na mga baboy ramo, ginawa nilang inahin hanggat dumami ng dumami. At ngayon makikita nyo naman mga ka-farmers, hindi lang yon ang alaga nilang mga native or baboy ramo. Marami na silang na-dispose para sa kanilang mga customer na pumupunta dito. At isa din nilang pinapakain yung darak ng palay at darak ng mais. At pag mayroon tayong mga alagang ganito, mas mainam na malawak yung ating taniman ng mga saging. Napakalaking tulong yan dahil isa po yan sa favorite ng ating mga alagang native na baboy at baboy ramo. At yung mga iba pang mga diskarte nila mga ka-farmers sa kanilang pagpapakain ng mga alaga nilang ito. Alam nyo ba mga ka-farmers na lahat ng bunga ng kahoy pag nakita na mayroong tinukaan o kinainan ng ibon ay pwede natin ipakain sa ating mga alaga. At kahit sa survival mga ka-farmers ay pwede ito natin magamit na kaalaman. Hindi lang sa pagpapakain ng mga baboy ramo. Pag once tayo ay nasa gitna ng gubat at tayo ay gutom na, hanap ka lang ng puno or kahoy na mayroong bunga. Once ito ay nakita mo na mayroong kinainan ng mga ibon, safe po yan para kainin ng tao. At tulad ng aking sinabi, ang saging ay napakalaking tulong yan. Simula sa bunga, sa dahon, at maging sa puno ng ating mga tanim na saging. Kaya kung mayroon tayong malawak na lupain, mas mainam na taniman natin ng mga maraming saging. Malaking tulong po yan, hindi lang sa ating mga alagang native na baboy, pati na rin sa ating mga alagang free-range chicken. Mapa-native chicken man or mga heritage, pwede natin ipakain ang ating mga tanim na saging. Pagdating naman sa kulungan na ito ho ay mga native na baboy, hindi ito baboy ramo. Makikita nyo naman pagdating sa kanilang nguso, mas maikli, mas mahaba po at kakaiba ang nguso ng mga baboy ramo. Mas maganda lang alagaan ang native na baboy kaysa sa mga hybrid dahil nga wala ho itong pinipili na pagkain. Maging sa water lily, hindi po ito papalampasin. Kaya ito nilang kainin. Hindi ko naman sinasabi na wag po tayo mag-alaga ng hybrid na baboy. Kung meron tayong budget para dyan, mas mainam meron tayo dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, mas mainam na mas marami tayong alaga sa ating farm para mas marami yung ating pagkakakitaan. Kaya ko lang naman ibinabahagi yung pag-aalaga ng baboy ramo or native na baboy kasi nakaka-inspire mga ka-farmers na kaya natin makapag-alaga ng baboy kahit wala tayong pangbili ng commercial feeds or hindi na natin kailangan bumili ng commercial feeds. At hindi naman lahat ng ating ka-farmers ay mayroong puhunan at sapat na pera pangbili ng commercial feeds. Alam naman natin, pagdating sa commercial feeds, may kamahalan. Pag mayroon tayong 5 mga hybrid na baboy, medyo malaki-laki na ang kinakailangan para ma-survive natin ang araw-araw na pagkain ng ating mga alaga. At ito yung tinatawag na saging na baloy sa amin. Iwan ko kung anong tawag sa inyo. Ito ho yung baloy o mahabang saging na mura ito pagdating sa merkado. Kaya ang ginagawa, mas mainam ipakain po natin sa ating mga alagang native na baboy. Ito ho ay napakadaling mahinog. Kaya mas mura or hindi nga ito minsan binibili ng mga bumibili ng mga saging. Sa pag-aalaga ng native na baboy o baboy ramo mga ka-farmers, bigyan ko kayo ng tips para hindi kayo malugi sa inyong panahon na ginugugol. Alam naman natin pagdating sa native na baboy, mas matagal itong tumubo or lumaki. Katulad din ng mga native na manok. Kaya kung magsisimula tayo, kung pangnegosyo talaga ang ating purpose, magsimula po tayo sa 5 inahin or 10 inahin. Paglipas ng panahon, pagsabay-sabay yan mga anak at sabay-sabay natin maibenta, hindi po sayang ang panahon ng mga lumipas. Kasi tiba-tiba tayo at marami tayo mai-dispose o maibibinta ng mga alaga natin. At paging talbos ng kamote mga ka-farmers, favorite ito sa ating mga alagang native na baboy at baboy ramo. Dahon ng kamoting kahoy at pati na rin yung laman, pwede natin haluan ng nyog na kinayod. Mas gaganahan silang kumain pag ganyan ang yung mga ipapakain natin sa kanila. Actually mga ka-farmers, napakarami ho yung mga organic, mga alternative na makukuha natin sa ating mga probinsya para ipakain sa ating mga native na baboy at baboy ramo. Nasa sa atin na lang diskarte kung papaano tayo maglalaro sa ating farm na itinatayo at sinisimulan. Para sa ating mga ka-farmers na balak pumasok sa farming business, okay ba para sa inyo ang pag-aalaga ng native na baboy o baboy ramo?
paki-comment naman sa ating comment section. Baka sakaling mayroon kayong mga sikretong mga nalalaman na pwede nating i-share para sa mga gustong magsimula sa ganitong negosyo. At para sa ating mga ka-farmers, kung ikaw ay bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para malaman mo ang susunod natin na i-upload. Para sa mga nakaka-inspire na video na mayroong kabuluhan, iwasan po natin manood ng mga puro kalokohan na mga video. Panoorin natin yung mga video na mayroon laman at mayroon tayong matututunan, lalo na sa farming business at mga pagninegosyo na pwede natin matutunan. Para yung mga pumapasok sa ating isipan, it's all about business. Para maging business minded tayo. Paalala lang ho sa lahat, hindi po tayo bumabata. Kaya kailangan maging matured ang ating isipan, pagplanuhan po natin ang ating future para sa kinabukasan ng ating mga anak syempre. At kung dumating man yung mga panahon na mahina na tayo at hindi na kaya magtrabaho, ang importante, mayroon ho tayong salapi. Salapi, salapi, salapi. Dahil sa panahon ngayon, pag walang salapi, itsapwera tayo. So yun lang mga ka-farmers, maraming salamat sa pagsama nyo sa ating episode na ito. Magandang araw at magandang buhay. Para sa ating mga ka-farmers na gusto nyo makatulong at gusto nyo marami pang mga ka-farmers ang makakita sa videos na ito, huwag mong kalimutan i-share sa inyong YouTube channel at sa Facebook. Maraming salamat and God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga pamilya. Mabuhay po tayong lahat mga ka-farmers.